Okay, hello guys. Ako nga pala uli si Robert from Richmoto. Eto na yung testing ko ng Zenlo M1A. Pinapakita ko lang dito sa video na kapag naka-double or mixed light yung gamit mo, talagang humihina yung ilaw. Nababawasan yung intensity ng single light kapag ino-open na yung mixed light. Iro-road test natin tong M1A. Kaya pinagdidikit ko muna yung ilaw. What I mean is pinagpapatong ko muna yung ilaw. Hindi muna natin siya paghihiwalayin para isa lang yung focus ng beam nito. Para makita nyo yung diferensya na magkahiwalay at magkapatong yung ilaw. Eto na yung itsura pag magkapatong na yung dalawang MDL. Mas makitid nga lang ang ilaw nito pero mas maliwanag. Test na natin ito sa kalye. Mapapansin ninyo, hindi masyadong kumakalat yung ilaw kapag ito ay naka-overlap lang. Ang kaya lang niyang i-accommodate or ang kaya niya lang sakupin sa kalye is yung single lane. Unless i-high beam mo ito para masakop niya yung kabilang kalye. Pero pansinin nyo, hindi nawawala yung MDL or hindi natatalo ng mga parating na sasakyan yung ilaw ng ating MDL. Maliwanag pa rin ito kahit maraming sasakyan nakasalubong. Hindi lang talaga siya ganon kalawak. Maliit lang yung tinatamaan ng ating ilaw sa kalye o sa kalsada. I-test naman natin pag magkahiwalay yung ilaw para mas malawak yung masasakop nito. Eto naman yung itsura pag magkahiwalay na yung ilaw. Halos magkatabi na ito. Masyado nga lang itong malawak. Pinagtabi ko lang ito ng konti dahil hindi na rin naman ganun kaganda pag masyadong malawak yung MDL. Eto ngayon, sakto na ito. Try uli natin. Ngayon, bandang gitna na lang ng MDL yung nag-overlap. Kaya mas maliwanag yung gitna nito kasi nagpapatong yung dalawang MDL. Pero sakto lang yung liwanag niya or sakto na sa kalye. Dahil malakas pa rin naman yung MDL, kaya maliwanag pa rin at malayo yung nararating nito. Hindi pa rin naman natatalo ng mga kasalubong na sasakyan yung liwanag ng ating MDL. Malakas at solid pa rin naman yung bato ng ilaw nito. Para sa akin, mas okay yung ganitong settings. Yung magkahiwalay sila ng konti para mas malapad yung makukuha o maliliwanagan mo sa kalye. Mas malaki yung masasakop lalo na kung malakas yung ilaw mo. Mas magagamit mo ito ng maayos. At mas malaki ang pakinabang nito. Hindi katulad na naka-overlap yung MDL na gitna lang ng kalye mismo or mismong side mo lang yung nakikita mo o naliliwanagan ng MDL mo. May dumikit sa aking NMAX, yan yung MDL niya. Palagay nyo ba kasing liwanag ng puti ko yung puti ng MDL niya? Dahil sa tingin ko kahit magkahiwala yung MDL ko, mas maliwanag pa rin yung gamit ko compared doon sa gamit niya. Nasabi ko na sa inyo noon, budget pa rin ang kailangan para makapaglagay ka ng malakas na MDL. At syempre, kailangan pumili ng malakas at matatag na MDL para sakto at swak dun sa budget mo. Kaya iba pa rin pag naikukumpara natin yung mga MDL na binibenta ngayon. Baka mamaya kasi sikat lang ito sa pangalan. Pero hindi siya ganun kaliwanag. Sayang naman yung budget kung mali yung MDL na mapipili mo. Alamin naman natin kung ilang watts ang M1A. Ito po yung wattage ng M1A galing sa Zenlo. Dalawang ilaw yung pinapagana dito. At umaabot ito ng 37, almost 38 watts. Ito naman yung sample na ilaw ni M1A dito sa ating wall. Ito yung kanyang white.
Eto naman yung kanyang yellow. Dalawang bulb yan, pinagsasama lang natin para mas makita nyo kung gaano ito kaliwanag. Eto naman yung kanyang mix light. Yan sila pag magkahiwalay. Napakaliwanag nito, lalo na sa actual. At yan naman pag pinagsama na sila. Buong buo ang ilaw nito. Eto na yung pinagkaiba ng dalawang ilaw. M1A sa ibabaw at M1 sa ilalim. Lalaruin ko yung ilaw para mas makita nyo yung pagkakaiba nito. Ililipat-lipat ko ito. Dito sa yellow, makikita nyo mas malapad yung M1A. Pinaglilipat-lipat ko ito ng posisyon para makita nyo yung pinagkaiba. Dahil minsan, madaya ang camera. Kaya mas maganda kung papalipat-lipat natin yung posisyon nila para mas makita natin yung diferensya. O, ang pinagkaiba nila. Mas matingkad talaga ang M1A. Hindi halata pag magkatabi lang sila. Pero tignan nyo, habang iniikot at nililipat-lipat ko yung posisyon ng bawat ilaw, doon nakikita yung pinagkaiba nila. Lumalabas kung ano talaga ang mas maliwanag at kung sino ang malakas. Ito naman yung testing natin ng lux ng M1A. Ang white light nito ay umaabot ng 19,000 lumens. Ang measurement na to ay nasa loob lamang ng 1 metro. Dahil pag lumalayo yung ating sensor ay nagbabago din ang reading ng ating lux. Ito naman ang reading sa ating yellow light. Umaabot ito ng 18,000. Sa loob ulit ng 1 metro. Maganda at maliwanag yung MDL na to. Sana nga lang ay tumagal since na bago lang yung unit na to or bago yung model na nilalabas ng Zenlo. Ito naman yung kanyang mix light. Kagaya ng iba, bumababa din yung lumens or lux kapag mix light na yung gumagana. Dahil from 19 kanina, 13 na lang ito ngayon. Sana po nagustuhan nyo yung aking review. Huwag po sana kayong madadala na sumuporta sa akin. Maraming salamat po ulit sa panonood. Marami pa po tayong MDL na pwede pang i-review. Kaya huwag po kayong mahiyang mag-comment kung alin po doon yung gusto nyong makita. God bless po at ride safe.